Maniniwala ka bang dati ay sakop umano ng Pilipinas ang mga teritoryong ito? It's time, Soldiers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Napakalawak at napakayaman ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa panahon ng ating unang mga ninuno hanggang sa pagdating ng mga mananakop sa panahon ng Kastila, Amerikano at Hapon. At sa mga pahina ng kasaysayang ito, ating nalaman na malawak pala ang teritoryo ng Pilipinas kung tutusin bago pa man ito naitatag na isang bansa. Sakop ay mga kaharian, lupain, karagatan at mga isla. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay isa-isang nalagas sa ating pangangalaga. Ito ngayon ang mga tinaguriang lost territories ng ating bansa. Ano-ano nga ba ang mga lugar na tinutukoy na noon ay sinasabing naging teritoryo pala ng Pilipinas? Ang Northern Marianas. Ang Northern Mariana Islands o kilala rin bilang Commonwealth of the Northern Marianas. Ang Mariana Islands ay isang teritoryo ng US sa West Pacific Ocean. Ito ay dating konektado sa pamamahala ng Pilipinas at nahulog sa kontrol ng Gobernador General ng Pilipinas hanggang 1898 nang maging bahagi ito ng puwersang Aleman at kalaunan sa kontrol ng mga Hapones. Ang Guam. Sinasabing kung meron mang malapit na kamag-anak ang Pilipinas sa Pacific Islands, walang iba kundi ang Guam. Ang islang ito ay kilala rin bilang Southern Mariana Islands noong panahon ng kolonyal ng Espanya sa Guam. Pinangasiwaan ito ng kolonyal ng Espanya mula sa Pilipinas, kaya ibig sabihin ito ay nasa ilalim ng pampulitika at kontrol militar ng Pilipinas noong panahong iyon. Pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898, ang Guam ay kontrol na ng Estados Unidos at naging teritoryo ng US mula noon tulad ng Northern Marianas. Caroline Islands. Sinasabing ito ay tinaguriang Nueva Filipinas o Bagong Pilipinas noong panahon ng kolonyal ng Espanya. Ang pangalang ito ay ibinigay sa mga Carolines o mga taga-Caroline nang makita nila ang isla na pwedeng maging extension ng kanilang kolonya mula Pilipinas. Sa mga dekadang nasa bansa ang headquarters ng Spanish East Indies at ang mga teritoryong kolonyal na ito ang kanilang ipinagmamalaking Spain's Crown Jewel in the Pacific bilang pinakamalawak. Noong World War I, ang Caroline pagkatapos ay nakuha ng Germany na sinundan ng Japan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay kontrol na ng Amerika ang mga Carolines, ngunit kalaunan ang mga Micronesian nations kasama ang Caroline ay nagdeklara na ng kalayaan mula sa Estados Unidos. Palau. Tinagurian itong East Los Paulas. Sa panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol, ito ay kasama sa Kongreso ng Malolos noong 1898 na naglalayon sa kasarinlan ng Pilipinas. Nagkaroon noon ng representasyon ang Palau sa Kongreso ng bansa kung saan ito ang may natatanging representasyon mula sa mga Caroline Group of Islands. Ngunit noong 1899, ibinenta ng Espanya ang Palau at ang kabuuan ng Caroline Islands sa Imperyong Aleman. At ito ang hudyat ng pagkawala ng koneksyon ng Palau sa Spanish East Indies at naging parte ng German Micronesia matapos ang World War I. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang Palau ay sumailalim sa administrasyon ng Estados Unidos bilang bahagi ng League of Nations mandate for the Caroline Islands. Ang Palmas Island. Ang isla ng Palmas o Mielgas ay naging bahagi ng Pilipinas sa kasaysayan noon. Bahagi ito ng lalawigan ng Davao. Ang dispute ay may kinalaman sa soberanya sa isla ng Palmas na ipinigay ng Espanya sa Estados Unidos ng Amerika sa pamamagitan ng kasunduan na natapos noong 1898. Ngunit inaangkin ng Netherlands bilang bahagi ng mga pag-aari nito batay sa pagkakaroon ng soberanya doon sa loob ng higit sa 200 taon. Para malutas ang problemang ito, dumaan sila sa arbitration process kung saan may mga tagapamagitan sa kung sino ang dapat na magmay-ari sa isla. Pinakinggan nila ang magkabilang panig.
Noong January 23, 1925, isinangguni ng United States of America at Netherlands ang kanilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa soberanya sa Isla ng Palmas sa arbitrasyon ng nag-iisang tagapamagitan. Ang nag-iisang arbitrator ay hiniling na tukuyin kung ang Isla ng Palmas o Miangas sa kabuuan nito ay naging bahagi ng teritoryong pagmamayari ng Estados Unidos ng Amerika o ng teritoryo ng Netherlands. Ang Spratly Islands. Ang napaka-kontrobersyal na group of islands sa South China Sea o sa ating West Philippine Sea ay ang Spratly Islands. Ito ay tinatawag ding Kalayaan Group of Islands na dating nadiskubre at map by Filipino explorer Thomas Cloma noong 1950s. Pinangalanan niya ang mga isla bilang Kalayaan Island Group at noon pa man naging pangisdaan na ito ng mga Pilipino at tirahan sa mga nakalipas na panahon na siyang nagpatibay sa claim ng ating bansa sa mga isla na ito base sa mapa na ginawa ni Cloma. Ngunit hindi lang ang Pilipinas ang sa ngayon ay may interes sa mga islang ito. Ang mga isla ng Spratlys ay inaangkin ng iba pang mga bansa sa rehiyon, kabilang na ang China, Taiwan, Vietnam, Malaysia at Brunei. Iginigit ng mga bansang ito ang kanilang sariling historical at legal na pag-angkin sa mga isla. Kasalukuyang kontrolado ng Pilipinas ang ilan sa mga isla, ngunit pinagtatalunan pa rin ang buong lugar. Inaangkin ng China ang Spratly Islands base sa kanilang historical na 9-dash line at hindi nag-aatubili maglagay ng mga hukbo at magtayo ng mga struktura doon. Hanggang sa ngayon, ang mga islang ito ay pinag-aagawan pa rin ng ilang mga bansa. Scarborough Shoal. Ang Scarborough Shoal ay kilala rin bilang Panatag Shoal sa Pilipinas. Ay tradisyonal na ginagamit ng mga mangingisdang Pilipino sa loob ng maraming siglo. Ito ay nagsilbing lugar ng pangingisda at kanlungan para sa mga mangingisda kung sila ay nagpapalaot mula sa malapit na mga pamayanan sa baybayin ng Pilipinas. Sa kabila ng mga kasaysayan at legal na mga argumentong inihain ng Pilipinas, pinananatili ng China ang pag-angkin ng Scarborough Shoal at napanatili ang kontrol sa lugar mula noong 2012. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng Pilipinas. Ang Sabah. Ang Hilagang Borneo na kilala rin bilang Sabah noon ay bahagi talaga ng Pilipinas. Ikiniit ng mga sultanang Sulu ang makasaysayang koneksyon at kontrol sa rehiyon kabilang ang Sabah na noon humantong sa British North Borneo Company and later became a British protectorate. Noong 1963, naitatag ang isang federasyon kasama ang Sarawak, Singapore at ang Federation of Malaya. Sumali si Sabah sa bagong tatag na Federation ng Malaysia. Ang hakbang na ito ay suportado ng United Nations at naging hudyat ng integrasyon ng Sabah sa malayang bansa ng Malaysia. Mabawi pa kaya ng Pilipinas ang Sabah? Ang Turtle Islands. Ang Turtle Islands ay matatagpuan sa Sulu Archipelago ay kasalukuyang nahahati sa dalawang mga bansang Pilipinas at Malaysia. May bahagi ng isla na bahagi ng Pilipinas at parte ng lalawigan ng Tawi-Tawi, habang ang bahagi na kabilang sa Malaysia ay bahagi ng estado ng Sabah. Ang paghahati ng Turtle Island sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia ay nangyari pagkatapos ang pagbuo ng Malaysia noong 1963. Ngunit bago ang lahat ng iyon, ganap na pinangangasiwaan itong buo bilang bahagi ng Pilipinas. Ang Taiwan. Kilala bilang Formosa noong panahon ng Kastila, kung saan ang Hilagang Taiwan ay naging isang kolonya ng Espanya noong 1626 bilang bahagi ng Spanish Indies na nakabase sa Maynila. Layunin ng Espanya na pangalagaan ang rehiyon sa pangangalakal at kontrahin ang impluwensya ng Dutch. Ngunit pagkatapos ng humigit kumulang 17 taon ng Espanyol dito, nagpasya itong hindi worth it ang ipagtanggol ang kolonya at kinuha na ng Dutch control ang malaking bahagi ng Taiwan noong 1642. Pansamantalang namahala ang Dutch, ngunit tinalo sila ng Qing Dynasty mula sa China at ginawang bahagi ang Taiwan sa ilalim ng kanilang imperyo. Ano sa tingin mo, Solid Dutchers? Anong masasabi mo sa video na ito?
I-comment mo lamang sa ibaba.